Itapon mo. Head Owl, ang bagong pagkakakilanlan mo para sa pagbalik sa Hong Kong ay handa na. Ako si Hia Danast. Sa buong buhay ko, ako'y nakatali sa isang tao. Hindi malaya. Mahaba ang kwento. S.A. Zimula. Nang umulan sa Pacific. Ang matagal, parang walang katapusan. Tag-ulan S.A. Hong Kong. Marunong mag Cantonese. Ilang taon ka na? Mahigit 1 metro. Ilang pack ang abs mo? Sinong nagpahinto sa'yo? Mga lalaki ay parang aso, kailangan sanayin. Ang Ate Montag. Birhen P.A. Pala. Tapos na ba ang homework mo? Pwede ka nang umalis. Ikaw ang napili. Guwapo, maganda ang katawan, may pride, hindi madaldal. Type ng nanay ko. Boss Chai ay sa'yo. Nanay Kao. Seryosa. Ang trabaho mo, pigilan ang nanay ko na magpakasal ulit. Ayaw ko sa stepfather na yon. Ayaw kong mahati ang ari-arian. Pero ako, Zabi kauna, type KNG nanay Kao. pinapagawa mo sa'kin. Sexy PA ang nanay Kao, hindi kalugi. Bibigyan kita ng ganito. Ganito. Sabihin ko sa'yo, kung gusto ng mahirap na umangat, kailangan isantabi ang dangal. Mabuting aso. Reward kita.
Hindi kayang tiisin ng lalaki ang lambing. Bata. Ka. Ikaw pala ang tatay ko, hindi ko inakala. Boss Chi. Hindi pa lumipas ang 2 linggo, natapos na niya mo ang trabaho. Boss Chi. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Boss Chi. Baklang bakla, hindi mo kaya. Palamunin ka. Tama Bea. Ikaw, maliit na demonyo, may dating din na magpaparusa sa'yo. Galit na walang zelbi. Hindi ko inakala ang aking inang mapagpabago ay hindi nagsawa kay Yemo. Yemo. Hanggang. Si Nanay Chitsi, kahit libing ng sariling ina, ay hindi dumalo, posible, matalino ang batang yan. Hindi ba siya babalik para agawin ang mana? Agawin. Ako lang ang anak ng aking ina. Kanino ako makikipag-agawan? Chitsi, bakit ganyan ang suot mo? Bala kang paki. Sumasagot ka pa, ang batang to, huwag kang magpahiya. Magpalit ka ng itim. Ang batang to, Ginong Ye, Zichi Elf, ay sobrang spoiled, walang disiplina. Okay lang. Ginong Ye, bata pa, hindi pa marunong, huwag niyo sanang isipin. Sa hinaharap, sana ay patuloy niyo siyang gabayan. Trabaho ko yan. Chiksi. Hindi ko sasamahan ng iyong ina sa uling paglalakbay. Ang batang to, Ginong Ye ang kausap mo, humingi ka man lang ng tawad. Batin Montag man lang. Ano ang itatawag ko sa'yo? Tataytayan. Ito ang paboritong kanta ng aking anak. Ipangako mo sa akin. Naingatan mo siya para sa akin, okay? Pangako ko. At huwag kang magkakaroon ng romantikong relasyon sa kanya. Ipangako mo sa akin. Na hindi mo siya pagmamahalan. Ako na ang sasagot. Ano ba ang pinagpe-play mo? Trabaho ka o yan.
Sinabihan ako ni Boss Chai na alagaan ka. Hanggang sa ikasal ka. At lumaki. Hindi ako mag-asawa. E di lumaki ka. Talagang pera ang nagpapaikot sa mundo. Huwag mong isipin na masama ang lahat. Mabuti KBA? Ang pagkamatay ng aking ina. May kinalaman KBA? Aksidente lang yon. Malaking kawalang galang yan sa iyong tagapag-alaga. Mula noon. Ang negosyo ng nanay ko ay lubusang pinamahalaan ni Yemo. At ako ay ipinadala niya sa London para mag-aral. Si Yemo ang nagbabayad ng tuition ko. Regular akong binibigyan ng allowance. At lumilipad pa siya sa London para dumalo sa parent-teacher meeting ko. Bukod doon, wala kaming ibang interaksyon. Hanggang sa ako'y mag-18 taong gulang at umuwi pagkatapos ng pag-aral. Gino. Nasa bahay na si MS Che. Bigay mo sa akin. Lasing ka. Pakialam Montag. Ikaf. Ibalik mo sa akin. Matulog ka na sa kwarto mo. Sino ka para sa akin? Akala Montag tatay Montag ako? Nakakainis. Bukas dadalhin kita sa Disney. Akala mo 14 lang ako. Dadalhin kita sa Disney. Bitawan Montag. E di dadalhin kita sa yacht para mangisda. Bakit kita papayagan? Sino ka para sa akin? Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Hindi.
Gino. Mukhang malalim ang pagkakamali ni MS Chi sa inyo. Bakit hindi ninyo sabihin sa kanya ang totoong pagkatao ninyo? Kung hindi dahil sa inyo, matagal na nagsara ang pamilya Chi. Malinis ang relasyon ninyo at ni Boss Chai. Hindi niya kailangang malaman ang mga ito. Kailan kayo babalik sa Roma? Pagkatapos niyang manahin ang negosyo at makapag-asawa. Hoy, Bakit lalaki ang boses? Zeno ka? ako dapat ang magtanong niyan. Tito ka po ba ni ate? Pakisabi po sa kanya. Tingnan niya po ang kanyang wetsa. Imbestigahan. Ginoo, nalasing si MS Chi at natulog sa bathtub. Bumangon ka. Malamig na ang tubig, bumangon ka na. Ginaf. Uhaf. Anak ka ng kamatayan. Lahat ng nagmamahal sa'yo ay mapupunta sa impyerno. Tulad ng iyong ina. Maligayang kaarawan. Kagabi, nagbabasa ako, di ba? Ikaw ang naghatid sa akin pabalik sa kama. Oo. Ako po, miss. Siya ang gumawa. Si Sir ang gumawa. Bago umalis, pinagbilinan pa niya ako. Painitin ng gatas. Dati, araw-araw pinipilit ako na uminom ng gatas. Ngayon, hindi ko na kailangan kahit tumangkad ako. Oyate. Punta tayo sa Eve, ang daming gwapo dun. Sir. Kagabi, ang tumawag kay Miss Chi ay si Yan Hao. Kababata ni Miss Chi. Huy, Inumin Montag. Tara, ipakilala ko sa inyo ang ate ko. Si Chi Tsi, ang panganay sa pamilya Chi. Wala siyang iba kundi pera.
Ang ganda ng ate mo. Pero huwag kang magpadala sa ganda niya. Single since birth. Tutubi Paano naman? Hindi pwede. Paano naman hindi? Nag-aral ang at ko sa London Church Girls School. Gets, Mo? Gets. Tigil na. Kahit unang halik ko, nandyan pa. Zia, tamat. Kanina, dinala niya si Miss sa F Club. Hoy, tumayo ka ng maayos. Ate, sino ang nagustuhan mo? Anong silbi ng mukha lang? Hubaran. Hubaran lahat. Sino ang gusto mo? Ito? Ikaf. Halikan Montag ako. Lumuhod ka at halikan. Esensya na, Miss Chai. Talagang panganay ng pamilya Chi. Halikan Montag. Miss Chi. Zinundo ka na ni Sir. Zinundo? Kidnap ito. Miss Chi. Hindi siya mismo ang pumunta. Si Sir, Zia. Umuwi na tayo. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Gusto mo pa akong pawiin para mag-aral? Nag-ayos ako ng horseback riding lesson para sa'yo. Ayaf ka o. May pinatugtog ako. Ibaba Montag ako. Ito ang paboritong kanta ng anak kong babae. Ang tahimik na halik, sumalakay sa aking puso. Mas gugustuhin ko pa ring sabihin ng harapan na pagod ka. Tigil. Drive. Zeno ka? Drive. Saan ka pupunta? SA Bahay Montag. Zeno ka talaga? Gusto mo ba ng relasyon?
Oo. Ayaw, bumaba ka. Nasa gitna tayo ng kawalan. Bumaba ka. Noon, hindi ko inakala na ang lalaking ito na tumanggi sa akin, ang magiging asawa ko balang araw. Seatbelt. Marunong ka na mag-Cantonese. Yung kanta lang ang alam. Matigas at malambot na paraan ah. Ayaw talaga, ano? Ako. Gusto kong tikman ang lasa ng unang halik. Tulungan Montag ako. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Chai. Ang sinumang lumalapit sa'yo, maaaring may masamang hangarin. Kung magkakaroon ng relasyon, dapat seryoso. Pinapayagan mo akong magkaroon ng relasyon. Pero, bawal ang masasamang barkada. Bawal ang paglalasing, bawal ang pag-uwi ng hating gabi. Ang hating gabi mo, hindi kaya alas 10? Alas 9. Eksakto. Alas 9. Tara, halika. Ang dalagang Chi, talagang nagmamadaling mag-asawa. Sino ba naman ang nagkulang sa pagmamahal sa kanya noong bata pa? Kung hindi talaga kaya, Kuya Zhao. Ikaf na lang. Ako. Mas masaya ito, Kuya Zhao. Siguradong kaya mo. Lokohin ang kanyang puso. Pero boyfriend mo AKO. Naku, Kuya Zhao. Gusto kong makita. Bigyan mo na ako ng gusto ko. Si Mr. Ye. Pasensya na, wala siyang oras para makipagkita sa iyo. Wala bang oras o ayaw lang? Umuwi ka na. Kumain ka ng maayos. Cellphone. Tapos na ako, ibalik mo ang cellphone ko.
Tara na. Bakit ikaw lang? Ate, lambingin Montag ako. Anong script yan? Hindi ba masakit sa bibig? Tumayo ka muna. Hindi kita pwedeng iset up sa boyfriend. Gusto kong maging boyfriend mo. Ate, maikli ang gabi ng pag-ibig. Magiging masaya ka. Gusto mong sumuway sa akin? Gusto ko lahat. Kung lokohin Montag ako, patay ka. Natatakot na ako. Pero huli na. Sa labas. Lumabas na tayo ngayon. Sir, ayusin ka una ba? Sir, Lanan. Teka, may iba pa bang kailangan, Sir? wala. Sige, Sir. Bakit hindi mo sinindihan ang ilaw? Pinayagan mo akong uminom? Parang milagro. Ang lakas naman. SA toto lang. Walang kwenta ang halik. Siguro dahil hindi pag-ibig. Nakaranas ka na ba magmahal? Lumayo ka sa akin. Miss, kukuha ko ng gamot para sa iyo. Anong gamit? Mamatay na lang ako sa sakit. Nakaranas ka na ba magmahal? Bigla. Anong kalokohan to? Walang gatas ngayon. Ayaw ni Miss ng gatas. Kaya hindi ko na ginawa. Ikaw ang gumawa ngayon. Opo, Miss. Maga pa lang si Sir. Ay umalis na. Sabi ni Assistant He, pumunta si Sir sa New York para mag-expand ng market. Gaano katagal siya alis?
Sabi ni Assistant He, magbabakasyon ang mister ng mahigit kalahating buwan. Kalahating buwan lang? Pero bakit bigla na lang siya magbabakasyon? Ang unang pag-ibig ko, bigla na lang nagsimula. Pero pagkatapos ng kalahating buwan, bigla na lang natapos. Ang tagal nating hindi nagkita, pinsan. Naku, bihira ka lang magpakita. Ikaw ang host no yon? Para ipagdiwang ang pagiging single mo, ang mga alak na ito. Inom ko ng liber. Let ka na, dapat 3 baso ang inumin mo bilang parusa. Wow! Laro tayo, halika. Ate, tulungan kita sa mga buttons. Kung ganong, hindi ko na kayo abalahin. Chief, ikaf? Pasensya na. Ang baso na yon ang may problema. Huwag mong kukunan ng litrato at ipost sa internet. Para sirain ang reputasyon ko. Pakiusap, huwag mong kunan. Ikaw ang boyfriend ko, tinutulungan mo siya? Ate, bigyan mo na lang siya ng kapatawaran. Hindi yon ang ugali ko. Hindi mo inaasahan, no? 2 baso ang nilagyan ko. Bilisan Montag. Anong gagawin ko? Ate, dahil nangyari na ito, hayaan mo na akong tulungan ka. Sakay na. Yakapin Montag ako.
Hindi na ito dapat magpatuloy. Binibini, hindi pa rin kayo kakain? Hindi ako gutom. Sige, binibini, teka. Zia? Maga pong pumunta sa kumpanya ang mister para sa morning meeting. Kahit late na tayo nagpuyat kagabi, hindi na siya natulog. May iba pa abang bagay? Sinabi po ng mister, mauna na kayo sa Paris para sa university. Binibini, ako na ang bahala. Ganun na lang ba siya kabilis na gustong palayasin ako? Binibini, malubha ang sugat ni Yan Hao. Ang mister ang bahala sa kaso ni Yan Hao. Siya naman talaga ang kasabwat ko. Uun nga pala, may mensa ang Mr. para sa inyo. Anong mense? Maging maingat sa pagpili ng kaibigan. Ginamit niya lang ang 4 na salitang iyon para tapusin ang aming usapan. Naging maingat talaga ako, at sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, 4 lang ang naging boyfriend ko. Lahat sila, walang exception, may pangangatawan ng modelo. Matalino at honor student. Kasiyahan sa pisikal at espiritual. Dakdak PA. Nakatapos ako bilang may pinakamataas na grado sa buong universidad. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako umuwi ng bansa. Kahit sa graduation ko, hindi siya dumalo. Kung hindi lang dahil kailangan kong umuwi para pamana ang negosyo ng pamilya, baka habang buhay na akong nanatili sa Europa. Sa huli, kami ay napunta sa sitwasyon na wala na kaming masabi sa isa't isa. Teka, Alam ko ang sasabihin mo, bukas pupunta ako sa trabaho ng maaga. pagkatapos ng trabaho may makikita akong tao. Ano ang ibig mong sabihin? Naipadala ko na sa iyo ang oras at lugar. Dalawang taong gulang pa lang ako. Pinapapunta mo ako sa blind date. Huwag kang mahuli. Binata, pinili ka ng amo ng matagal na panahon. Sana maintindihan mo ang kanyang mabuting hangarin. Mabuting hangarin? Gusto lang niya akong may pagbili agad para masulo niya ang negosyo ng pamilya Chi. Binata, ang pagkakilala mo sa amo ay bahagi lamang ng malaking yelo. Maraming salamat, Ginoong Ye, sa pagligtas sa akin. Hindi ka o inakala.
na ganito kalawak ang impluensya ni Ginoong Yi. Walang anuman. Bakit mo ako pinatawag ngayon? Simula pagkabata, laging honor student ka. Galing sa kilalang pamilya. Pero malinis ang pagkatao at porsigido sa negosyo. Kaya siguro, hindi ka tututol sa arranged marriage. Binata, simula pagkabata, may talento ka at matalino. Kahit medyo rebelde, Medyo. Sino ang nag-approve ng dokumentong ito? Sino ang nag-approve? Boss Che, ito ay inaprubahan ni Ginoong Yi. Ang laki ng legal risk, hindi nyo ba nakita? Ginoong Yi, ang legal director ng kumpanya natin. Elementary graduate BA. Boss Chai. Oras na ng uwian. Kung ayaw mong pag-usapan dito, sa bahay na lang. Kung hindi ka pupunta sa blind date, mahuhuli ka na. Hindi ako naniniwala. Ibaba Montag ako. hindi ka OPA na safe. Ayaw mo na sa akin. Sasabihin ko sa pamilya mo pag-uwi. Hindi ako ang tipo mong gusto. Totoo, hindi ka ang tipo kong gusto. Kung ganong. Hindi na tayo magkikita. Pwede bang hintayin mo akong matapos magsalita? Pagod na ako sa isang araw na trabaho. Sabihin mo na ng maikli. Pagod na rin ako sa isang araw na trabaho. Wala akong oras para sa relasyon. Kaya. Ano? Kaya, kailangan ko ng isang babaeng hindi nangangailangan ng kasama. Walang emosyon na nobya, at ikaw ang bagay. Parang nagkita na tayo dati. Hindi ba sobrang common na tong linya? Sir, magsisimula na ang party. Ang late mo na, hindi ka pa umuwi. Sige, bukas na lang natin pag-usapan. Lasing ka na. Ilan ba yan? Anong nangyari, ang dami mong ininom? Tumayo ka. Tumayo ka.
Bilis. Tumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Lasing ka na, ang sungit mo pa. Halika. 1, 2, 3, bangon. Gusto mo ba siya? Zeno? Sino ang gusto ko? Magkasama kayo. Ang saya-saya mo. Ang sakit, nasaktan mo ako. Ihatid si Sir sa kanyang kwarto. May trabaho pa bukas, huwag ka nang mag-overthink, matulog ka na. Panaginip lang ba? Kung panaginip lang, Miss, gising na kayo. hindi ka pa kumakain ng almusal. Parang normal lang ang tono mo, may nangyari ba kagabi? Hindi niya maalala. Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Mas masarap pala ang gatas, may calcium pa. Halika rito.
Pagkatapos kong kumain, isasakay kita papuntang opisina. Mukhang masaya si Sir kaninang umaga, kagabi ba? Anong magandang panaginip mo? Pakiusap, gusto ko lang makita si Ginoong Ye, kahit isang saglit lang. Paumanhin, ayaw niyang magpanggap ng bisita. Maghihintay ako dito. Hindi naman siguro siya absent, DIBA? Ngayon, ayaw na niyang makita ako. Alam mo sa sarili mo ang ginawa mo kay Binibining Chi. Binibining Chi? Hindi ba ako si Binibining Chi? Sa buong mundo, siya lang ba ang Binibining Chi? Siya lang ang Binibining Chi. Kumusta, boss? Umupo ka. Simulan na natin. GF, bakit ka nag-panic? Kahapon, aksidente lang yun. Tapusin na natin to ngayon. Boss, si Chai. Ikaw, manatili ka. Kanina, bakit ka nawala sa sarili? Nag-iisip ako ng lalaki, bawal ba? Sachin, Sino yun? ang iyong bulag date. Ah, Sochen pala ang pangalan niya. Ni hindi mo pa nga alam ang pangalan niya. E ano naman? Hanggang kailan ka maglalaro? Ginoong Ye, mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Hindi tamang pag-usapan yan sa oras ng trabaho. 5x. Hindi pa ba sapat yon? Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos mong maglaro, oras na para magseryoso. Ang ibig mong sabihin, Malandi ako? katulad ko ang nanay ko, malandi. 5x? Kulang, yon. Gusto ko ng mas marami pa. Sinabi ko na. Kung magjujawa ka, seryosohin mo. Gusto ko rin ng seryosong relasyon. Gusto ko rin magmahal ng totoo. Pero hindi ko kaya. Pero hindi ko sila mahal. Hindi ko sila mahal. Sino ang mahal mo? E ikaf? Bakit hindi ka sumagot? GF, ano ang ginagawa montag? Bakit mo pinapakialaman kung sino ang mahal niya? Gusto mo bang sundan ang yapak ng nanay mo? Tulog na tayo.
Kung hindi ako nag-hire ng bagong assistant, hindi ako makakauwi ng maaga. Eh di, pasalamat ako sa assistant mo. Akla ko magche-check-in ka. Madumi sa labas. Si Mr. Ye. Hindi siya uwi ng maaga. Ikaf na lang maligo muna, hintayin kita sa kwarto. Ikaw, Ikaf pala? Ang tagal mong hinintay. Ako. sino nagpahintulot na magdala ka ng lalaki sa bahay? Hindi ba't lalaki mo rin ang pinili para sa akin? Magbihis ka. Ganito na ba kayo ni Xochen? Ganoon ba? Hindi naman. Eh bakit mo ginawa to? Para magalit ako. Oo. Galit ka sa akin. Eh ano para? Mahal kita. Kapag naipamana na sa iyo ang negosyo, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Kasama na ang kalayaan. Siege. Ako. Sobrang hinihintay ko ang araw na yon. Eh ano para? Mahal kita.
Maligayang kaarawan. Kapag naipamana na sa iyo ang negosyo, ibabalik ko sa iyo ang lahat. Sir, tatawagan ka una si Boss Chi? Huwag na. Meeting na tayo. Ilang araw nang hindi nagre-reply si Tsochen. Nagalit pa, yon nung niloko ka o siya. Hello, ang numero na iyong tinatawagan ay hindi maaring makontak sa ngayon. Hui, Chi-11, kamusta ka na? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Gusto mong malaman kung paano talaga namatay ang nanay mo? Nakita ka o ang autopsy report, yang autopsy report na yon. Pinalitan, peke, yon. Hindi ko kailangan malaman mula sa iyo. Anak ka talaga, Chitsi, sabihin mo kay Chase. Huwag siyang magplano, hindi ko pa binibilang ang dati niyang utang. Sir, dumating na si MR2 bago pa magumaga. Ayokong istorbohin kayo ni Miss. Ginong Gabi. Uminom ka ng kape. Ganito po, Ginong Gabi. Binlock ako ni Binibining Chai. Wala ka namang ginawang masama sa kanya, di ba? Lanan. Esensya na, Ginong Gabi. Umalis ka. Ginong Gabi, pakinggan niyo po muna ako. Umalis ka. Tumigil ka. Hatid mo ako sa trabaho. Bakit mo siya tinitingnan? Ikaw ang kasama ko. Kagabi, Wala akong pakialam. pinatawad mo na ako? Alles KBA o hindi? Ginong Gabi, mauna na kami. Nagtatampo lang po si Binibini sa Ginoo.
Oras ng trabaho ngayon. Nakita mo na ang larawan. Ano? Gusto mong makipaghiwalay ako sa napili mong perfectong manugang? Ayaw mong makipaghiwalay. Oo. Ayaw kong makipaghiwalay. Bakit? Ikaw ang nagpauso ng relasyon namin. Ikaw na naman ang magdedesisyon ng breakup. Mahal mo na siya. Wala itong kinalaman sa pag-ibig. Gusto kong magdesisyon para sa sarili ko. Tingnan mo ako. Hindi siya karapat-dapat sa'yo, naiintindihan mo? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ako ginaganyan. Matanda na ako. Makipaghiwalay ka kay Xochen. Pipili ako ng mas better para sa'yo. Most better. Anong pinagkaiba? Pareho lang naman, walang pagmamahal. Sa mahabang panahon, ang daming lalaki. Wala ka bang minahal kahit isa? Wala. Bakit di ka na nagtatanong? Tako na ako. Natatakot na ako. Sasabihin ko sa'yo ang sagot. Ma. Paumanhin. Nangangako ako sa'yo. Hindi kailanman magkakaroon ng romantikong relasyon sa kanya. Ginoo, kailangan mo ba ng merienda sa gabi? Whiskey. Gino. Sabi ng binibini, hindi siya uwi ngayong gabi, huwag na mag-iwan ng ilaw. Alak. Anong ibig mong sabihin? Nava ka sa akin. Alam ka o. Tuwing malungkot ka, pinapakawalan mo sa akin ang galit mo. Pero hindi ako kapalit.
Ang iyong ina. Ako ang pumatay sa kanya. Namamatay sa aksidente. Dinaya kita. Binaril siya. Sinakripisyo niya ang sarili para sa akin, isang bala. Nakamamatay na bala. Iniligtas niya ako. Bakit mo sinabi sa akin? Alam mo kung bakit. Ang gusto mong sabihin. SA akin. Responsibilidad at pangako lang ang meron ka. Wala nang iba. Pagkakasalan kaosik sushen. Desidido ka na? CJ. Kahit hindi ikaw, pareho lang ang kasal sa kahit sino. Maganda ba? Hindi Montag ako mahal. Pero pagkakasalan Montag ako. Sinabi Montag. Kailangan mo ng asawa. Na walang damdamin, hindi kailangan ng kasama. Pero kung walang pagmamahal, makakayanan ba talaga ang pag-asawa? Kahit papaano pag naghiwalay. Hindi masyadong masakit. Nasaktan ka na ba? Gutom na ako. Gusto kong kumain ng merienda. Huwag kang lalapit. Italiano. Iyon ang una at tanging pagkakataon na nakita ko ang tunay na anyo ni Yemo. Patayin siya. Binibini, malubha ang kalagayan ng Ginoo at nasa ospital pa rin siya.
Bukod pa rito, naghanda kami ng bagong kasuotang pangkasal para sa inyo. Binibini, nakasuot kayo ng high heels, mas mabuti sigurong maghintay na lang kayo sa sala. Paumanhin, ang numerong tinatawagan ninyo ay pansamantalang hindi maabot. Mangyaring subukan muli mamaya. Paumanhin, anong oras na ba? Hindi pa ba dumarating ang nobyo? Siguro ay traffic sa daan. Pero kanina lang ay dumaan kami at maayos naman ang daloy ng trapiko. Kayo naman, pumunta pa kayo rito para lang makisawsaw. Anak ka talaga, hindi mo na-appreciate ang kabutihan namin. Kasal Montag ito. Wala man lang isa sa pamilya mo ang dumating, hindi ba nakakahiya? Tapos nagmamaktol ka pa. Anak ka talaga. Ah, nag-alala pala kayo sa akin. Siyempre, wala nang iba maliban sa inyo. Sino PABA? Ako at ang pinsan mo ay narito para suportahan ka. Salamat sa pagmamalasakit, tita. Sino pa ba ang magmamalasakit sa iyo kundi kami? Ang tanging pamilya mo. Chitsi, hindi pa dumarating ang nobyo. Paano ito? Matutuloy pa ba ang kasal? Kung kayo ay interesado, bakit hindi kayo pumunta sa bahay ng nobyo para asikasuhin? Anong asikasuhin? Paano kung ayaw niyang magpakasal? Pero si Chitsi ay gustong magpakasal, handa siyang magbigay ng lahat. Kung walang darating, siya na mismo ang pupunta. Kung hindi lang malubha si Ginong Ye at nasa ospital, alam ninyo namang, hindi siya darating, impossible. Binibini, sakay na po kayo. Assistant He, kami rin ay pamilya niya. Ang tanging pamilya ng Binibini ay si Ginoong Yi lamang mula simula hanggang katapusan. Ano pa ang silbi ng pagpupumilit ninyong narito? Muntik ko nang malimutan. Trabaho ka lang. Ako na. Hindi ako narito para makipagtalo sa'yo. Gusto mo ng magandang salita. Siege. Salamat sa paghatid sa akin sa aking kasal. Tito. At nangako ka sa nanay ko. Naalagaan mo ako hanggang sa ako ay lumaki. Sa kasal, nagawa mo. Ang lahat ng ari-arian ng Chixie ay nailipat ko na sa pangalan mo. Mula ngayon, malaya ka na. Para sa nanay ko, nanatili kang tapat sa loob ng maraming taon. Malaya ka na rin. Binabati kita. 9 na taon. Mula nung gabing unang nagkita tayo. Hanggang ngayon. Eksaktong 9 na taon.
Teka. Kung ikakasal ka sa kanya para lang magalit ako. Nag-iisip ka na masyado. Pero Sachin, Nakaset up lang siya nung araw na yon. tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sigurado ka ba? Gusto mo talagang pakasal sa kanya? Business arrangement lang ang kasal namin. Pagsasama ng dalawang malakas. Bagay na bagay. Bakit hindi ako magpapakasal? Tumatanda ka na. Oo. Tumatanda na ako. Hindi na kita kailangan. Nagtatago ka sa akin, nagtatago rin ako sa sarili ko, ang bagay natin. Pasensya na. May biglang trabaho sa opisina. Okay lang. Masama ba pakiramdam mo? Dagdag 1 taon na naman. Hindi mo itatanong kung ano hiling ko. Kapag sinabi, hindi na magkakatotoo. Itong hiling na to, pwede namang sabihin. Pangako, huwag kang tatawa. Sana magkaroon ng snow sa Hong Kong, tulad nung NASA. Mount Fuji nung nakita tayo. Maligayang kaarawan. Ganun na lang siya umalis sa akin. Pagkatapos ng 5 taong pagsasama. Hindi ko na siya muling nakita. Ang whiskey na gusto niya, ganito katapang. 5 taon na, hindi pa rin ako nasanay.
Nasanay na ako sa paglilinlang sa sarili ko. Parang lahat ng gamit niya. May amoy piaren siya. Anong ginagawa mo? Eini, record K.O. Boses Montag. Kantahan Montag ako. Kakain na ako. Anong kanta? Jung Kanta. Anong kanta? Tulungen Montag ako. Gusto K.O. yang Gamatangyan. Mas nakakabilib pa ang tawa mo. Sana mahawakan kita muli. Ibaba mo na ako. Bakit parang hindi ka tumatanda? Bakit hindi ka nagkakaedad? Ang presyo ng paglaki ay ang patuloy na pagkawala. Sino ba ang pangarap noong kabataan? Na natupad at pinuri? Boss Chi, kamusta? Sa loob ng 5 taon, hindi ako nagpabaya sa trabaho. SA Huli. Ako na ang naging siya. Kamusta, Boss? Simulan na natin. Ang bahagi ng akin na binago niya, ang siyang pumalit sa kanya, upang manatili sa tabi ko magpakailanman. Pero sa isang anggulo, Ito ay parang isang. sumpa na panghabang buhay. Para sa isang babae, ang karera at pamilya ay madalas na mahirap pagsabayin. Boss G, dumating ang asawa mo sa ospital. Ano ang nangyari sa kanya? Wala naman siyang problema. Pero pumunta siya sa Obgen. Alam K.O. na. Sa wakas, nakatawag din ako sa iyo. Makita tayo. Wala akong oras. May sasabihin ako sa iyo. Ano? Buntis si Chase ng anak mo. Pwede akong pumirma ng kasunduan sa diborsyo kahit kailan. Pasensya na, ipapadala ko siya sa ibang bansa. Bitawan mo ako. Nakakadiri ka. Hindi ako sang-ayon. Bakit KPA pumunta? Para habulin ang asawa mo. Ang nangyari sa akin at kay Chase noong araw na iyon. Aksidente lang iyon. Wala akong pakialam. Oo. Wala kang pakialam. 5 taon na tayong kasal. May nagawa ka bang magpakita ng pagmamahal sa akin kahit isang saglit? May trabaho PA ako. Umalis ka na. Naghihintay ka lang ng dahilan para makipaghiwalay, di ba? At sa wakas, nakuha mo na. Ikaw ang nangaliwa. Tapos ako ang sinisisi mo. Ginawa mo lang akong libangan mo. Ako, hindi ba ako pwedeng maglabas ng sama ng loob? Kung kahit kunti lang ang pagmamahal mo sa akin. Tulong. Nababaliw ka na. Pareho lang tayong nagpakasal para sa negosyo. Para sadyo. Ito'y negosyo lang.
Pero para sa akin, ito'y atuparan ng pagmamahal ko sa'yo. Nang bigla kang bumukas ng pinto ng coach ko, sa unang segundo pa lang na nakita kita, Bakit mo ako pinababa? sinunod ko lang ang utos ni Emarye. Siya talaga ang laging nasa likod nito, pero siya'y tauhan ng nanay mo. Tumigil ka. Madali lang para mapatahimik mo ako. Tumawag ka ng ambulansya. Hoy, Ako. Nakapatay ako ng tao. Binayaan ka ni Sir ng pinakamagaling na abogado. Zia. Hindi ba siya dumating? Pesensya na, Miss, abalang-abala si Sir. Sa mga sumunod na buwan, aktibo akong nakipagtulungan sa investigasyon. Sapat ang ebidensya para sa depensa, kaya't hindi ako isinampa sa hukuman. Pero dahil sa pressure ng publiko at mga kalaban, malapit na akong mabangkrut.
Nakakatawa, di ba? Traitor siya sa akin. Sinaktan niya ako. Pero palagi niyang sinasabing mahal niya ako. Hindi yun pagmamahal. Ano? May nagsasabing ang pag-ibig ay sex. Pag-aasawa. Halik sa alas 6 ng umaga. O isang grupo ng mga bata. Pero para sa akin, hindi yon ang pag-ibig. Para sa akin, ang pag-ibig ay Ano? ang pagnanais na hawakan. Pero agad din binabawi ang kamay. Kung ganun, bakit ka palaging nagpipigil sa akin? Ibig sabihin ba nito na ibalik mo sa akin? Umuwi na tayo. Ikakasal ka na. Parang wala lang sa'yo ang sinasabi ko. Bawal ang paninigarilyo. Bawal ang paglalasing. Ano ba ang ibig mong sabihin? Handa ka bang alagaan ako habang buhay? Isuot mo ang sapatos mo. Anong klaseng napakagandang babae ang napangasawa mo? Hindi mo man lang dinala para makilala ko. Bumalik ako para tulungan kang bumangon muli. Hindi para makinig sa chismis mo. Bumangon muli. Ito rin ay bahagi ng aking tungkulin. Ikaw para sa akin ay palaging bahagi ng aking tungkulin. Hindi ako naniniwala. Hindi magsisinungaling ang mga mata. Ang damdamin. Ay mahirap kontrolin. Kaya pagdating sa damdamin, tingnan ang gawa, hindi ang puso. Tingnan ang gawa. Hindi ang puso. Kung gayon, Ginoong Yi, wala ka bang kinikimkim na konsensya? Ikaw at ako ay hindi magkatulad. Tu Chiao, 10 araw na lang ang laban. Seryoso ka bang magpapakamatay kasama nila? Alam ko, tanging sa paglipol sa kanila, masisiguro ang kaligtasan ni MSG. Habang buhay. Ikakasal ka na? Pumunta ka sa impyerno.
Tu Chiao, bakit mo sinabi kay MS na ikakasal ka na? Pinatanggal ko na ang bata. Kaya pumunta ka rito. Para humingi ng tawad. Paumanhin. Hindi ko dapat sinira ang pagsasama ninyo. Nagkamali ako. Kahit anong gusto mo, gagawin ko. Kung humihingi ng tulong, Dapat may tamang asal. Lumuhod. Walang kwenta. ganito na lang, sampalin mo ang sarili mo ng 100 bises. Bakit walang tunog? Mukhang hindi mo alam. Ayos lang. Tuturuan kita. Ginoong Ye, tulungan mo ako. Ginoong Ye, tulungan mo ako. Ginong Ye. Okay lang kay Yanjao et Xushen. Pero ang tatay ko, pinangarap mo pa? Walang saysay ang kompetisyon sa pag-ibig, mas bagay sa akin ang negosyo. Simulan na natin. Ngunit kapag itinayo ko muli ang aking imperyo, dumating na ang sandali ng pamamaalam. Hindi siya dumating ayon sa inaasahan. Et ito. Ang tunay na kahulugan ng pamamaalam. Pupunta ako sa pagtunog ng kampana ng nasdag ayon sa plano. Ang natitirang itinerary. Hindi ang intensyon, kundi ang gawa. Kung gayon, Ginoong Gabi, wala ka bang pinagsisisihan sa iyong sarili?
Kung sasabihin ko, may pinagsisisihan ako. Marunong mag Cantonese. Marami akong sasabihin. Sa'yo. Bakit bigla kang naging madaldal? Sabihin mo ng maikli. Hala.